Chismis time. Boring. Boring. Kaya magkukwento ako ngayon. Boring nga, nakain lang ako. O, di ba? Basta boring. So, magkukwento tayo ngayon. Ano ba ikwento? Yung experience namin dito sa Canada na taliwas. Wow. Taliwas dyan sa Pilipinas. Unahin ko muna yung sa school ni Aya, nung anak ko. Dumating kami dito Friday. Hinanap na siya ng school. Friday ng gabi kami dumating. Hindi Sabado, Linggo pahinga namin. Tapos Monday holiday. Di Tuesday na. Sabi ko sa asawa ko, ako na lang maghatid kay Aya doon sa school niya. Hindi naglakad kami. Ang school niya is 10 to 15 minutes mula dito sa amin hanggang doon sa school. Hindi kami dalawa lang. Dala ko yung mga pinamili ng katrabaho niya na school supply. Mababait ang katrabaho ng mga asawa ko. Tinutulungan nila kami. Pasalamat din ako sa kanila kasi malaki ang naitutulong nila sa amin. Na nagsisimula pa lang kami dito sa Canada as a family na tatlo. So ngayon nandun namin sa school, no. Pagdating namin doon, syempre tatanga-tanga pa ang lola mo. Tatanga-tanga pa. Hindi ko alam kung paano buksan yung pintuan. Tapos tinuruan ako nung nandoon na parang ilalagay mo yung daliri mo para ma-detect na may tao. Tapos bubuksan mo na. Di yun, pumasok na kami. Pagkapasok namin, alam na agad ng director na si Aya nga yung kasi siya na lang ang hindi napasok sa lahat. Siya na lang absent. So, doon nung pumasok kami, inintroduce na kami ng director doon sa mga teacher nila. Kaso lang, may language barrier kami kasi lahat halos ng teacher doon hindi marunong mag-English. Meron doon isang teacher na talaga siya ay English teacher. So, yun ang kinausap namin. Pagkaharap sa akin ng English teacher, nagulat ako kasi basta nagulat ako. Hindi naman ako against sa mga may pero nagulat talaga ako mula daliri hanggang dito sa may braso. Ang laki ng tattoo niya. Tapos yung isang teacher naman doon sa kabila naman, dito sa may banda ditong tattoo. 'Di ba sa Pilipinas hindi sa atin standard yung may mga guro na may tattoo. Pero wala naman ako against doon kung ano ang gusto ng tao kasi sa Pilipinas judgmental ang mga tao, 'di ba? Kapag may tattoo masama na, criminal na. Pero ako hindi, okay lang. Kaya lang syempre tayo as standard sa Pilipinas kapag teacher ka, kailangan walang tattoo. Tapos nakita ko ang daming tattoo ng mga teacher doon. Which is yun ay normal dito kasi culture nila yun. Pero para sa akin kasi nagaling Pilipinas tapos pumunta dito sa Canada, first time ko nakakita na teacher naman napakadaming tattoo tapos lahat halos sila ay may tattoo. Pero okay lang rin sa akin. Maraming butas ang tenga, marami silang earrings, tapos hindi sila marunong mag-English. Or meron man na English pero hindi ganong kagaling o hindi ganong ka marunong mag-English. Ano ba yan? Ang pangit ko naman magkwento. Pero tutuloy ko pa rin. Kasi alam ko anong sasabihin ko eh. Tapos ayun na. Tapos nagulat ako kasi sa school na yun, tag-iisa lang na room. Para sa grade 1, grade 2 hanggang grade 6. Tag-iisa lang. Tapos sabi sa akin nung teacher, na English teacher nga, na si Aya nga ay grade 5 na. Sabi ko, yes. Then, natatawa pa ako sa sarili ko. 'Di ba kagagaling ko lang sa Japan? Tawang-tawa naman. Kasi ang sa Japan, meron yung mannerism na kapag nakikipag-usap, 'di ba ganon? Tapos may tinanong sila sa akin, dapat ang sasagot ko ay, oo, naiintindihan ko. Yes, I understand. Diba ganon? Ang naisagot ko, hi. Imbis na yes. Kasi galing akong Japan.
Yung mga language barrier. Pero hindi man nila alam yun, pero yung sa sarili ko, syempre, alam ko yun. Ako nagsalita eh, hi, gano'n. Sabi ko, yes. Natatawa pa ako sa sarili ko noon. Na, ano ba naman to? English barrier. Yung English ko dito, pangit. Diyos ko, ang grammar ko. Nawawala. Kawawa naman akong... Tapos, hindi dito English ang language na French. Kaya nahihirapan din ako. Imbis na madire-diretso yung dila mo, hindi. Hindi naman ako magaling mag-English eh. Hindi rin ako magaling mag-ano. Pero pag pala, galing kang Japan, tapos pumunta ka bigla dito sa Canada. Maada po pala yung mannerism ng mga Japanese na, kada English ko may ganun. Yes, I understand. Ganon. Okay. Next. Mayroon din, na-culture shock din ako dito. Ewan ko lang kung dito lang ha. Wala palang uniform ang mga teacher dito na standard, pati ang mga bata. Kung ano lang ang gusto mo suotin, yun na lang ang kailangan mo suotin. Kung anong gusto mo, yun ang susuotin mo. Kung anong feel mo suotin, yun ang suotin mo. Sa Pilipinas kasi, may uniform tayong sinusunod. Meron tayong kulay sa buhok na sinusunod. Tapos, meron tayong sa daliri na kailangan hindi mahaba. Dito wala. Ang mga bata dito, kahit ano lang pwede nilang isuot. Na one time, nung pumunta ako doon sa school ni Aya, tinignan ko kasi susunduin ko na siya eh. Doon sa playground, nakita ko, meron mga batang nakasando lang, tapos nakapambahay lang na damit, nakachinelas lang, okay lang yun sa kanila. Tapos, meron pa ako nakitang mahaba yung buhok na batang lalaki, nakasombrero, okay lang yun sa kanila. Tapos, isa pa na napansin ko din, yung sa kulay ng buhok. Alam mo naman yung natural yung color nila o hindi, di ba? So, may nakita ko doon ng kulay ng buhok ng isang batang maliit is pink. Tapos, yung isang batang lalaki is kulay red. So, opo, kaklase mo yun. Ayan, si Aya. Kulay red. Hindi ko lang alam kung dito lang yung walang uniform o sa iba ring na parte ng Canada. Pero nasa Quebec kasi kami. So, yun yung mga na culture shock ako. Ay, meron pa pala. Yung alam mo yung gamit ng bata. Sa Pilipinas, lahat ng libro, pagpasok mo, dala mo. Tapos, pag-uwi mo, dala mo pa rin. Tapos, papalitan mo ng iba pang panibagong subject ng hapon. Dala mo libro sa hapon, pag-uwi mo, dala mo pa rin, di ba? Papalit-palit. Si Aya kasi dalawang bag nun eh, sa umaga, saka sa hapon. Para hindi na kami maglilipat-lipat, nahirap eh. Tapos pag darating ni Aya sa hapon, tsaka tanghali, pagod at tsaka kuba na. Kasi ang bigat-bigat ng dinadala niya sa school. Tapos iuwi niya ulit dito sa amin, sa bahay namin to sa Pinas. Ngayon dito, sabi ni Aya, nung dinala ko yung mga school supply, meron silang sariling locker. Pag daw marami sila, hati-hati daw sa isang locker, may pangalan. Tapos, yung libro daw, nilalagay daw nila doon sa ilalim ng upuan nila, kung saan sila nakaupo. Di pag darating dito ni Aya, ang dala niya lang is lunchbox, at saka baon na ng tubig. Doon, nakakatuwa, no, pagdating dito, masaya siya, umuwi siya. Mama, nasaya ako. Bakit? Alam mo ba, mama? Wala kaming assignment. Wala daw siyang assignment. Laging walang assignment. Doon na daw nila ginagawa lahat ng activities nila. Iba-iba yung activities na pinapagawa sa kanila, naglalaro sila. Sabi ko, Aya, naiintindihan mo naman yung mga kaklase mo sa school mo. Hindi. Pero daw, yung iba daw, naiintindihan niya, yung iba hindi. Kaya mo, Aya, kasi, mo anak, kasi bata ka pa naman, matututunan mo rin yung mga salita dito. Hindi katulad nating matatanda, mahirap nang maka-adapt ng mga ganyang language na kakaiba. Sabi mo ganyan sa... Ang haba na ng kwento ko, no? Nakakabagot ba? Mag-comment kayo kung ano pa ang gusto nyong ikwento ko sa inyo tungkol dito sa karanasan ko dito sa Canada. Kasi isang buwan pa lang ako dito na dumarating. Bye! Hindi ko alam kung nakaka-boring, pero gusto ko lang magkwento. Boring. Bye!